Sa isang restaurant nagtatrabaho si Desi bilang isang helper. Pagkatapos ng kanilang trabaho, pauwi na siya nang yayain siya ng kanyang katrabaho na sumabay sa kanya dahil gabi na at nakakatakot umuwi ng mag-isa. Kinabukasan, mahimbing pa rin ang tulog ni Desi at nakapatong ang paa ng kanyang kaibigan sa kanyang balakang. May bumaba mula sa isang coach, si Martha, isang recruiter, at hinanap ang bahay ni Desi. Sinabi niya sa isang babae na hinahanap niya si Desi at nais siyang makipagkita sa isang coffee shop. Pinuntahan siya ni Desi at nag-usap sila. Nalaman ni Martha na may lupa si Desi, ngunit pinapaupahan niya ito. Inalam rin niya ang ugali ni Desi. Sa madaling salita, natanggap si Desi sa trabaho at dinala siya sa isang malaking bahay upang magtrabaho bilang housemaid. Hinatid siya ng kotse at ibinaba sa harap ng gate. Nang nasa gate na si Desi, kusa itong bumukas ng walang taong nagbukas. Pumasok siya at namangha sa kanyang nakita. Naglakad siya habang pinagmamasdan ang magagandang hardin papunta sa malaking bahay. Huminto siya at tumingin sa paligid, saka nakita si Martha, ang nag-recruit sa kanya, na naghihintay sa labas ng malaking bahay. Pumasok sila at nakita nila si Roxanne, isang buntis, na inaasistihan ng isang babae habang nag-ehersisyo sa sahig. Tumayo si Roxanne, ang may-ari ng bahay, umupo at nagpasalamat kay Desi dahil tinanggap niya ang trabaho bilang housemaid. Dapat ay si Desi ang magpasalamat, ngunit masaya silang nagkasundo. Sinabi ni Roxanne na kambal ang kanyang dinadala, ngunit hindi ito alam ni Desi dahil hindi naman ito nasabi sa kanya. Sinabi ni Desi na ayos lang sa kanya, ngunit hiniling niyang doblehin ang kanyang sahod at baguhin ang kanyang kontrata bilang housemaid. Dinala ni Martha ang kanyang uniforme sa kanyang kwarto at nag-usap sila. Sinabi ni Martha na maswerte si Desi at binigyan siya ng mga instruksyon. Lalo na tungkol sa mga damit ng kanyang amo na kailangang labhan gamit lamang ang kamay. Sinimulan na ni Daisy ang paglalaba at nakita ito ni Roxanne. Dumating ang asawa ni Roxanne na si William, kasama ang kanilang anak mula sa paaralan. Pinakilala nila si Desi sa bata, ngunit mukhang kilala na siya nito. Sinamahan ni Desi ang bata paakyat sa hagdan at nag-usap sila hanggang sa makarating sa kwarto. Sinabi ng bata na iwanan na lang ang kanyang bag dahil kaya naman niyang magbihis mag-isa. Nagpaalam na si Desi, ngunit bago umalis, sumilip muna siya sa bata upang tiyakin kung maayos ito, at napangiti siya nang makita ang masayang mukha ng bata. Kinabukasan, habang kumakain ang mag-ina, tinanong ni Roxanne ang anak kung kumusta ang bago nilang yaya. Sinabi ng bata na nagugustuhan niya ito at natawa lamang si Desi. Pagkatapos kumain ng mag-ina, sila naman ni Martha ang kumain. Sinabi ni Martha kay Desi na dapat siyang kumain ng marami dahil sa bahay na iyon. Hindi kinakain ang mga tirang pagkain, itinatapon lang ang mga iyon. Umupo si Desi at masaya silang nagkasabay kumain ni Martha. Samantala, nasa kwarto sina William at Roxanne. Sinabi ni Roxanne na nangangati na ang kanyang tiyan at sagot naman ni William na kailangan niyang mag-ehersisyo. Samantala, naghanda si Martha ng maiinom at ibinigay ito kay Desi upang dalhin sa itaas kung saan nag-uusap ang mag-asawa. Pumasok si Desi dala ang wine, nakita ito ni William at itinuro kung saan ito ilalagay. Ginawa naman ito ni Desi at agad siyang bumaba, kinuha ni William ang wine at uminom silang mag-asawa. Sa kanyang kwarto, nahiga si Desi na suot pa rin ang kanyang uniforme. Biglang tinawag siya ng kanyang inaalaga ang bata at pinabangon siya. Sinabi ng bata na buksan ang pinto ng kanyang kwarto habang natutulog ito, marahil dahil natatakot siya. Ginawa naman ito ni Desi. Kinabukasan, naghanda ng agahan si Martha at ipinahatid kay Desi ang pagkain kay William, na nasa kabilang bahay at tumutugtog ng piano. Pagpasok ni Desi, nakita ito ni William at sinenyasan siyang ilagay ang pagkain sa mesa. Habang nagpipiano si William, saglit siyang pinanood ni Desi, ngunit hindi nagtagal, bumaba na rin siya at masayang bumalik sa kanilang headquarters. Pagkatapos, sinundo na si William ng kanyang driver. At hinatid naman ng mag-ina kasama ang kanilang kasambahay sa labas ng bahay. Nagpaalam na ito at bago umalis, hinalikan niya ang kanyang asawa. Pumasok na si Desi sa bahay at sabay silang nag-agahan. Si Roxanne naman ay pinaliguan ni Desi sa bathtub. Pagkatapos, pinedicure niya ang mga paa ni Roxanne. Habang nagsiselfie si Roxanne gamit ang kanyang phone, naglinis siya ng bathtub. Habang naglilinis,
tila may naiisip siyang kakaibang imahinasyon habang kinukuskus niyang mabuti ang bawat sulok ng bathtub. Kitang-kita ang kagandahan ni Desi habang naglilinis, tila may binabalak ito. Tumayo siya at isinara ang kortina. Dumating si William, kumuha ng wine at uminom. Binigyan niya rin ng wine si Roxanne habang nakaupo ito sa dresser table. Binuksan niya ang kortina ng kanilang kwarto at nakita si Desi na naglilinis ng bathtub. Nagkatitigan silang dalawa, si William na nakatingin mula sa ibaba, na para bang may binabalak. Umalis na si Desi, ngunit napansin niyang nakatitig lang sa kanya si William. Pagkalipas ng ilang araw, nalaman nilang marunong palang mag-drive si Desi, kaya siya na ang nagmaneho para sa pamilya. Biro ni Roxanne, dahil marunong siyang magmaneho, dapat na rin siyang maging bodyguard at matutong humawak ng baril. Tumawa na lang si Desi sa sinabi ni Roxanne. Nagpunta sila sa kanilang rest house na napakaganda, malapit sa beach at may pool. Kinagabihan, naligo si Roxanne sa pool at nakita siya ni William habang umiinom ng wine. Sinubukan ni Roxanne na isi-juice si William. Pagkatapos niyang mag-swimming kasama ang isang batang alaga, umakyat na sila ni Desi. Sumunod naman si William at niyaya ang kanyang asawa na maligo rin sa pool. Kinagabihan, lumabas si William sa kanilang silid at pumunta sa kwarto ni Desi. Inalok niya ito ng wine at tinanggap naman ni Daisy. Tinanggal ni William ang kumot ni Desi habang ito ay nakahiga, saka umupo sa tabi niya. Kinuha niya ang baso ng wine na iniinom ni Desi at inubos ito. Hinawakan niya ang liig ni Desi at dahan-dahang hinaplos pababa hanggang sa nauwi ito sa pagtatalik. Kinabukasan, si William ang nagmaneho ng sasakyan kasama ang kanyang asawa, anak at si Desi na nakaupo sa likuran. Habang nagmamaneho, panay ang tingin ni William sa rearview mirror, kung saan nakikita si Desi. Nagdala si Desi ng maiinom para kay Roxanne sa kwarto habang ito ay nakahiga at nagbabasa ng libro. Iniwan niya ang inumin at nagpasalamat si Roxanne. Umalis si Desi na tila may malalim na iniisip. Pagkalipas ng ilang sandali, nagdala naman siya ng pagkain at inumin habang nanonood ng palabas sa gihi ang mag-ina. Kinabukasan, minasahe ni Desi si Roxanne sa sala at napadaan si William. Nagkatitigan silang dalawa. Kinagabihan, naging abala si Desi sa pagtuturo o pagkukwento mula sa isang libro bago matulog ang isang bata. Hanggang sa makatulog ito. Dumating si William mula sa trabaho at sinalubong siya nina Martha at Desi. May iniabot si William na sobre kay Martha bilang pagbati sa kanyang anak. Pagkatapos noon, umakyat siya sa kanilang kwarto. Pumasok na rin si Desi sa kanyang silid at humiga, tila may malalim na iniisip. Maya-maya, lumabas si William sa kanyang kwarto at pumunta sa terrace habang umiinom ng wine. Pinuntahan niya ang kwarto ng kanyang anak. Hinalikan ito habang natutulog at agad din umalis. Dumiretso siya sa kwarto ni Desi, isinara ang bintana, at nakita niya itong nakadapa habang natutulog. Kinuha niya ang kumot at nakita niyang hubad si Desi. Tinanong ni William kung napapagod ba ito sa trabaho. Sinabi naman ni Desi na hindi. Sinabi rin ni William na kakausapin niya ang kanyang asawa upang huwag siyang bigyan ng masyadong mabibigat na gawain. Nauwi ito sa pagtatalik at kitang-kita sa mukha ni Desi ang kasiyahan. Habang nagroromansa ang dalawa, nakita ni Martha ang kanilang anino mula sa labas. Kinabukasan, nasa kusina si Martha at naghahanda ng agahan. Si Desi naman ay nagdala ng inumin kay William habang ito ay tumutugtog ng piano. Matapos iyon, binigyan siya ni William ng tseke at umalis na si Desi. Umuwi siya at naupo sa hagdanan, tinititigan ang tsekeng natanggap niya. Nakita ito ni Martha at sinabihang tama na iyon dahil tila natulala si Desi. Sa mga sumunod na araw, patuloy na minasahe ni Desi ang tiyan ni Roxanne at naramdaman nilang sumisipa ang bata sa loob. Dumating si Martha dala ang pagkain ni Roxanne habang minamasahe siya ni Desi. Tahimik lang na pinanood ni Martha ang dalawa bago siya umalis. Sa banyo, naliligo si Martha sa bathtub habang si Desi naman ay abala sa paglalagay ng lotion sa kanyang katawan. Habang nag-uusap sila, binanggit ni Martha ang tungkol sa responsibilidad ni Desi sa bahay. Nabanggit din niya ang buhay ni Roxanne, na ang ina nito ay dating kaibigan ni Martha at lumaking isang ordinaryong tao. Yumaman lamang si Desi matapos niyang pakasalan si William. Sa sumunod na araw, nagkita sina Esther, ang ina ni Roxanne, at Martha.
Pinag-usapan nila si Desi at ang relasyon nito kay William. Nag-alala sila na baka mabuntis si Desi, lalo na't bata pa ito at tila walang pakialam sa nangyayari. Pinaniniwalaan nilang maaaring itinatago lang ito ni Daisy sa asawa ni William. Samantala, si Desi naman ay pumunta sa sementeryo kasama ang isang kaibigan. Masaya niyang ikinuwento ang nangyayari sa kanila ni William. Pinakita ni Desi ang tseke sa kaibigan niya na ibinigay ni William sa kanya. Napawo ang kaibigan dahil sa napakalaking halaga ng tseke. Tinanong siya ng kaibigan kung wala siyang balak umalis, ngunit sagot ni Desi, wala, kahit na may nangyari na sa kanila ni William. Sinindihan ni Desi ang kandilang inilagay nila sa libingan ng kanyang ama. Dahil may kasanayan siya sa paglilinis, inutusan siya ni Esther na linisin ang chandelier. Habang nililinis niya ito, dumaan si Esther sa ilalim ng hagdang inaakyatan ni Desi, at hindi sinasadyang nasipa ang isang motor cleaner na tumama kay Martha. Dahil dito, natumba si Martha at natulak ang hagdang kinatatayuan ni Desi. Nahulog si Desi at napakapit lamang sa chandelier habang sumisigaw ng saklolo. Napatingin sina Martha, Esther at Roxanne hanggang sa tuluyang mahulog si Desi. Dinala siya sa ospital at natuklasang may bahagyang bali sa balakang niya. Dinalhan siya ni Martha ng bulaklak at ibinigay ang tseke bilang kabayaran sa nangyari. Sinabi ni Martha, kapag mayaman ka, pera lang ang katapat, sabay banggit na hindi tama ang ginagawa sa kanila. Ngunit wala silang magawa kundi sundin ang mga inuutos sa kanila. Bumalik si Martha sa bahay at nadatnan doon sina Roxanne at Esther. Pagpasok niya, agad siyang sinita ni Roxanne kung bakit niya pinagsismisan ang mga nangyayari sa kanilang mag-asawa. Napatingin si Martha kay Esther dahil sila lamang ang nag-usap tungkol sa sitwasyon sa bahay. Hindi siya nakasagot at humingi na lang ng tawad kay Roxanne habang nakatingin kay Esther. Biglang dumating si William at naputol ang kanilang pag-uusap. Samantala, ipinakita ni Roxanne ang kanyang galit kay Martha dahil sa tagal nito sa loob ng closet habang inaasistehan si William sa isang bagay. Sinabi niya, bakit ang bagal mo? Kung hindi mo na kaya, pwede ka nang umalis ng bahay. Sa labis na sama ng loob, naglasing si Martha sa kanyang kwarto. Habang umiinom ng alak, nagsasalita siya at nagmumura tungkol sa lahat ng nangyari, kung paano siya nagpakapagod sa loob ng 31 taon para alagaan ang pamilya, ngunit ngayon ay tinatrato siya ng masama. Sa huli, nahiga na lamang siya sa kama, lasing. Pagkalipas ng ilang araw, inihanda na si Desi para makalabas ng ospital. Ngunit bago siya lumabas, sinabi ng doktor na buntis siya. Ikinabigla ito ni Desi at agad niyang kinausap ang kaibigan niya tungkol sa balak niyang ipalaglag ang bata. Hindi pumayag ang kaibigan at sinabihan siyang mas mabuting umalis na lang sa bahay ni William, lalo na't may pera naman siya. Pagbalik sa bahay, humingi ng tawad si Esther kay Desi dahil sa nangyaring aksidente. Kinagabihan, habang natutulog si Desi sa kanyang kwarto, pumasok si Roxanne dala ang isang golf club. Hindi niya namalayan ni Desi ang pagpasok nito. Papaluin na sana siya ni Roxanne nang biglang dumating si Martha. Hindi natuloy ang masamang balak ni Roxanne at iniabot na lang niya ang golf club kay Martha na may galit sa kanyang mukha. Kinabukasan, nag-usap sina Martha at Desi sa comfort room. Sinabi ni Desi na hindi na siya komportable sa bahay na iyon, kaya nais na niyang umalis. Sinagot siya ni Martha, mag-resign ka na kahit walang kapalit. Ako na ang bahala magpaliwanag. Samantala, nag-usap sina Roxanne at Esther. Sinabi ni Roxanne na dapat nilang palayasin si Desi, pero hindi pumayag si Esther dahil baka bumalik pa ito pagkalipas ng 2 o 3 taon kasama ang kanyang anak at lumikha ng mas malaking gulo. Pumunta sina Desi at Martha sa pool, kung saan naroon sina Roxanne at Esther. Doon, nagpaalam si Desi at sinabi niyang magbibitiw na siya sa trabaho. Sa galit, sinampal siya ni Roxanne. Tinuring kitang pamilya, tapos ito lang ang gagawin mo sa akin, sigaw ni Roxanne. Gusto nang umalis ni Martha, pero pinigilan siya. Humingi ng tawad si Desi, ngunit hindi ito tinanggap ni Roxanne. Inalok ni Esther si Desi ng 2 milyong piso, kapalit ng pagpapalaglag ng bata. Sa kanyang silid, umiiyak si Desi habang nag-uusap sila ni Martha. Sinabi ni Martha na dapat siyang lumaban dahil lumabas na ang tunay na ugali ni na Roxanne at Esther. Samantala, pumunta si Roxanne sa isang botika upang bumili ng gamot pamparegla.
Pagbalik niya sa bahay, dinurog niya ang gamot at inihalo sa gatas na iniinom ni Desi. Bumaba siya, at sinabi ni Roxanne na si Desi na ang matutulog sa kwarto Martha. Sa gabing iyon, nag-usap ang anak ni Roxanne at si Desi. Sinabi ng bata, may baby na si Mommy, aalis na raw kami at pupunta sa ospital para manganak siya. Dumating si William sa ospital at inabutan ang kanyang asawa na nanganak na pala. Sinalubong siya ni Esther. Tuwang-tuwa si William nang makita niya ang kanyang kambal na anak. Samantala, naiwan sa bahay sina Martha at Desi. Nag-usap sila at sinabi ni Daisy na hindi niya ipapalaglag ang bata. Matapos ang kanilang pag-uusap, umalis na rin si Desi. Agad namang tinawagan ni Martha si Esther at ipinaalam ang lahat ng sinabi ni Desi. Sinabi rin ni Martha na punitin na lang ang tseke na inihanda para kay Desi kapalit ng pagpapalaglag ng kanyang sanggol. Sa ospital, nagpa-picture ang mag-asawa kasama ang kanilang kambal. Matapos noon, nag-usap sila at lubos na nagpapasalamat si William dahil nabiyayaan sila ng 2 anak na lalaki. Hinalikan niya si Roxanne, ngunit sa sobrang gigil ay kinagat siya nito sa labi. Napaatras si William sa sakit at tiningnan si Roxanne nang hindi maintindihan ang ibig sabihin ng kanyang ginawa. Galit siyang umalis at umuwi sa bahay. Samantala, si Desi ay biglang napahawak sa kanyang tiyan dahil sa matinding sakit habang hawak ang isang baso ng gatas. Pagdating ni William sa bahay, sinalubong siya ni Martha at inalok ng mainom. Ngunit tinanggihan niya ito at dumiretso sa kanyang kwarto. Galit niyang hinubad ang kanyang jacket at itinapon ito sa sahig. Humarap siya sa salamin at tiningnan ang kanyang sugatang labi na kinagat ni Roxanne. Bigla niyang narinig ang tunog ng tubig mula sa kanyang pribadong banyo. Pinuntahan niya ito at nakita si Desi na naliligo sa bathtub. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Desi na siya ay buntis at ang ama ng bata ay si William. Ibinunyag din niya ang plano ng mga kasama nila sa bahay na ipa-abort ang bata kapalit ng 2 milyong piso, ngunit tumanggi siya. Dumating si Martha at sinita sila, ngunit tuloy pa rin si Desi sa pagsasalita tungkol sa kanyang pagbubuntis. Hindi nakaimik si William at umalis na lamang. Naiwan si Desi na umiiyak hanggang sa bigla siyang dinugo sa bathtub. Kinabukasan, nalaman ni William na nilason si Daisy gamit ang gatas na maihalong pampalaglag. Nakahiga si Desi sa kama, pilit niyang sinabi na iligtas ang kanyang anak. Kinausap siya ni William at sinabing gagawin niya ang lahat upang buhayin ang bata. Masayang napaiyak si Desi at nagpasalamat, saka humingi ng tawad kay William. Lumabas si William ng silid na may ngiti sa kanyang mukha. Ngunit kinabukasan, muling sumakit ang tiyan ni Desi at isinugod siya sa ospital. Samantala, kinausap ni Esther si Martha na ligpitin na ang mga gamit ni Desi sapagkat paglabas nito sa ospital, hindi na siya babalik sa bahay. Maya-maya, pinatawag ni William si Esther upang pag-usapan ang nangyari, lalo na ang tangkang pagkalason kay Desi. Sinabi ni William na alam na niya ang lahat, kabilang na ang mga ginawa ni Roxanne sa kanya. Inalok niya ng malaking halaga ng pera si Desi kapalit ng pag-alis nito sa bahay. Ngunit galit na sinampal ni Desi si Martha at ibinalik ang tseke. Sinabi rin ni Desi na nais niyang gumanti. Samantala, hindi mapakali si Desi habang nasa bahay ng kanyang kaibigan. Paulit-ulit niyang naiisip ang sinabi ni Martha, lumaban ka. Huwag mong hayaang tapak-tapakan ka lang nila. Dahil dito, bumalik si Desi sa bahay ni William. Pinapasok siya ni Martha. Dumiretso siya sa silid kung nasaan ang kambal na anak ni William. Kinuha niya ang isa sa mga sanggol upang kargahin. Biglang dumating si William at nakita siya. Agad niyang kinuha ang sanggol mula kay Desi na tila nawawala na sa sarili. Tinawag ni William ang kanyang asawa at iba pang kasamahan sa bahay. Nag-usap sila sa sala at inamin nilang natatakot sila sa maaaring gawin ni Desi. Pinag-usapan nilang ipatawag ang pulis. Inutusan ni Esther si Martha na palayasin si Desi, ngunit tumanggi ito. Sa halip, sinabi ni Martha na kung gusto ni Esther siyang paalisin, siya mismo ang gumawa nito. Idinagdag pa niya na magre-resign na rin siya. Tumayo si William at sinabing marami siyang naitulong kay Martha sa mga nakaraang taon. Ngunit sumagot si Martha na hindi sapat ang tulong na iyon kumpara sa pang-aabuso at pagpapahirap na dinanas niya sa bahay na ito. Hinubad niya ang kanyang laso sa kanyang damit, dinuraan si William at tuluyang umalis. Biglang lumabas si Desi sa mezzanine.
Nakita siya ng anak ni William at tinanong kung masaya siya sa kanyang baby brothers. Ngumiti si Desi, ngunit nang tanungin siya ng bata tungkol sa baby sa kanyang tiyan, saglit siyang natahimik bago sumagot, wala na siya. Galit na galit si Desi. Sinigawan niya ang lahat at ipinahayag ang lahat ng pang-aabusong dinanas niya sa bahay na ito. Humingi ng tawad si William at sinabing sana itinanggap na lang ni Desi ang perang inaalok niya noon. Lumuhod at nakiusap din si Roxanne na nagsabing huwag niyang idamay ang kanilang mga anak. Ngunit sa halip na sumagot, kinuha ni Desi ang isang tali, itinali ito sa kanyang lig, saka tumalon mula sa chandelier. Sinindihan niya ang sarili at lumiyab ang buong katawan niya sa apoy. Dito nagtatapos ang pelikulang ito. Mag-subscribe para sa higit pang mga video, tulad nito i-on ang mga notification at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Salamat sa panonood. Pagpalain ng Diyos ang bawat isa.